here now. You'll be staying at my house while working under me. Did you pack your things already? Tumango ako. Konting damit lang naman yon. Katatapos ko lang nagbitin bago ka dumating. Tinuro ko ang banda kung saan ko nilagay ang gamit ko. I see. 2 oras pang biniyahe namin bago nakadating sa kanyang manson. Ang lawak at ang ganda-ganda ng paligid ng bahay. Dito magiging kwarto mo. I stopped walking nang ituro niya ang isang napakagandang kwarto. Dito niya ako patutulugin? Binuksan niya ang pinto ng kwarto at naunang pumasok. I was shocked dahil nakaayos ng lahat ng gamit sa loob. Kaninong kwarto to? Mag-isa niya pero bakit parang may nagmamay-ari sa kwartong to? Bukod sa akin, ikaw pa lang ang unang nakapasok dito. Seryoso? That's impossible for a businessman like him. Madami siyang bisita at siguradong I never let anyone enter this room. So don't worry, ikaw lang talaga, he assured. Nilapag ko ang bag ko sa malambot na kama at sumunod sa kanya. Huminto siya sa pinto katapat ng kwartong sinabi niyang pagsistayan ko. This is my room. It took us an hour bago natapos ang kanyang house touring. Naalala ko na naman ang isang kwarto sa pinakadulo ng mansion niya. Sinabi niyang bawal daw pumasok doon. He don't let anyone open that room. He said that it's his personal room. Kahit na sobrang curious ako, hindi na ako nagtanong pa. Itinuro niya sa akin ang lahat ng gagawin ko. Mag-isa ka lang ba dito? Tanong ko. Tumango siya. My parents are staying abroad so mag-isa ko lang. That explain it. Wala rin siyang maid. Wala ako nakikitang ibang mga tao. Bukas sa tayo pupunta ng kumpanya. If you need anything, I am just in my office. Wala ako nakikitang ibang tao. Aniya tumayo at pumasok na sa opisina niya. Naiwan akong mag-isa, kaya naman napagpasyahan kong libutin na lamang mag-isa at pumasok na sa opisina niya. Naiwan ako mag-isa kaya napagpasyahan kong gusto kong mag-swimming sa swimming pool. Sobrang linis ng tubig, ang ganda ng paligid. Hala, seryoso ka sir? Dito magiging opisina ko? Nandito kami sa kanyang kumpanya ngayon. Nagulat pa ako sa opisinang binuksan niya. Malawak ito at parang yun lamang kwarto ko sa manson. It is very different from the other offices in here in his company. Yes, this will be your office, Kath. Malapad akong ngumiti. Wow, totoo nga ang sinabi ni Nay Glenn. Mabait itong si Daniel. Napansin ko rin kasi kanina na parang papasok kami dito sa kumpanya. Binabati niya rin pabalik. Lahat ng empleyado niyang binabati niya. Sa nababasa ko kasi sa ibang mga libro na yung ibang boss napakamasungit, yung iba arrogante at walang pakialam sa mga empleyado nila. Ilang minuto lang siyang nagstay dito tapos bumalik na sa opisina niya. Maayos kong inayos ang mga gamit ko. Lahat ng kakailanganin ko ay nilagay ko na lamang sa table. Pagkaupo ko pa lang sa swivel chair, tumunog ng cellphone ko. It's Sanya. Jokla ka talaga, Kath. Hindi ka malang nagsabing hindi ka na magtatrabaho dito kasi lilipat ka na? Halata ang tampo sa kanyang boses. Pasensya na, Sanya, nakalimutan ko. At maaga akong pumunta sa karinderya last morning noon kaso hindi ka pa dumating. I explained. Ay, dapat tinext mo ko. Pupunta agad ako sa karinderya. Na-imagine ko ang lukot niyang muka. Magkita na lang tayo sa Sunday, Sanya. Magpapaalam na ako kay Daniel kung pwede akong umuwi. Di naman din kasi pwedeng basta-basta na lang akong umuwi Nakakaya kay Daniel. Sige na nga. She gave up. It's been 2 months since I work in his company and I'm still grateful that day by day, nakasanayan ko ng kasama si Daniel. He is too good to be with. Maayos ang performance ko sa aking trabaho. Lagi niya rin akong sinasamahan tuwing bibisita ko kay Nay Glenda at Sanya. Nalaman na kaya pala ako kilala ni Daniel ay dahil kay Nay Glenda. Sinabi niyang dating kasambay nila ito at si Daniel ay kanyang alaga. Hindi ko lang siya maintindihan minsan. Kapag kasi may kausap o kausap ako ibang lalaki sa company niya, nag-iiba ang aura niya. As in ibang iba, parang di matahimik, parang galit. Pati mata niya makikitang pagdidilim. Yung isang ang pinagtanungan ko lang hindi ko na nakita kinabukasan sa kumpanya. Nabalitaan ko na lang na natanggal na siya sa trabaho. Di ko na itanong kay Daniel ang tungkol doon. You don't have the right because it's his choice. He's the boss, but why fire his employee without any reasons, right? Nandito ako ngayon sa kwarto ko sa kanyang rest house sa Palawan. 1 week vacation lang daw.
Nagtataka ako nung inaay niya ako dahil di naman to parte ng trabaho, but he said, give myself a break. Wag naman daw puro trabaho ang iniisip. Totoo naman yun. Kung masyadong ngudngod sa pagtatrabaho at di na nabigyan ng libang o ehersisyo ang katawan, magkakasakit pa. Nakatitig lamang siya sa ceiling nang marinig kong boss si Daniel mula sa labas habang kumakatok. Let's go swimming? He asked as he licked his lips. Napaiwas ako ng tingin dahil doon. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko. What is happening? Hey, are you okay? Kakaibang init ang naramdaman ko. Gulat ako na paatras. Namumula ka, okay ka lang ba? May malapit na ospital dito, baka gusto mong dalhin kita doon. I immediately cut him before I could finish what he wants to say. No, I'm fine. Mainit lang kaya ganyan. Pagdahilan ko. Ba't ba naman kasi ang gwapo-gwapo niya? Are you sure? Pwede naman natin itanong sa doktor. Okay lang talaga ako. So, maligo na tayo? Aya niya. Susunod na lang ako, I'll just change my clothes. Ngumiti siya at saka nagpaalam. He'll be waiting for me at the cottage. Sinarado kong muli ang pinto. Hinanap ko agad ang swimsuit na binili ni Sanya. Regalo niya ng birthday ko. This suit is so revealing as I expected. That was my first time to use this. Di naman kasi kami nagbabakasyon eh. Ewan ko lang kay Sanya at itong napili niyang irigalo. Matapos ako magsalamin, lumabas na ako. Naglalakad pa lang ako palapit sa cottage namin, ramdam ko na malalagkit na ng ibang kalalakihan sa korban ng aking katawan. Hi, Miss Beautiful. Can I get your number? Huminto ako sa paglalakad na may isang matandang Amerikano na lumapit sa akin. Before I could answer him, a strong arm pulled me away from him. Gulat ako na patingin sa madilim at galit na mukha ni Daniel habang nakatingin sa Amerikano. Get off, old man. Don't ever dare to come her near again. Pagkasabi niya noon, hinila niya ako hanggang sa makarating kami sa cottage. Pabagsak niyang binitawan ang kamay ko. What are you wearing, huh? Pinasada niya ng tingin ang buong katawan ko. From head to foot, then foot to head again. Diba, sabi mo maliligo tayo? I said in a very low voice. Maliligo kami, diba? Okay naman yung suit ko. Yes, but damn it. Why do you have to be that pretty? Mapapaaway talaga ako nito. Sumimangot siya at naupo. Ngumiti ako at saka tumabi sa kanya. Daniel, are you mad at me? I asked while pouting. He looks mad. No, I'm not. Why would I? Sa lalaki lumapit sa'yo kanina ako galit. Hinawakan niya ng barahan ng kamay ko. Di na lang kami nag-swimming hanggang sa yes. Ungol ko dahil sa naramdamang kamay sa pagitan ng hita ko na patuloy sa paglabas-pasok. I'm coming. There, I screamed as I felt my release. The man pulled out his fingers, then I felt his tongue on my fold. He started licking it, and I don't know, but instead of pushing him away, my feet voluntarily snaked around his neck and pulled him closer, moreover on my fold. Nagmulat na lang ako ng mata nang mawala ang init ng aking katawan. Hanggang dito ba naman? It's really weird. Why is it that I always have that kind of dream? Bumangon ako at agad napainom ng malamig na tubig. Naramdaman kong basa ang aking panty. Really? Ano bang nangyayari sa akin? Nasasanay na ako sa ginagawa ng kung sino man yan. I am getting addicted with his actions. Naisip ko ang mainit niyang kamay at pati na rin ang kanyang dila. Will you stop thinking about it, Kat? You're making it complicated. Sermon ko sa aking sarili. What are you doing here, Kat? Let's go home. I heard a thunderous voice from behind. This is not the first time he acts like this. But sa makita niya nakikipag-usap ako sa lalaki, kinakausap ko lang naman si Bricks at Clara. Kakakilala ko lang sa kanila kanina dahil nilapitan nila ako kaya eto, nagkukwentuhan kami. Para namang natatakot na nag-angat ng tingin ng dalawa kay Daniel na nagsalita mula sa likod ko. Ngumiti ako kina Bricks at Clara, saying na, ako na bahala. Kat, I said, let's go. Nagulat ako sa biglaang pagsulpot ni Daniel sa aking tabi. Madilim na madilim ang kanyang mukha at tila galit na naman ito. Ngumiti ako sa kanya at bahagyang hinaplos ang kanyang kaliwang braso. I felt him relaxed. Sige po, sir. Uuwi na rin po kami. Bye, Kat. Agad namang nawala sa aking paningin ang dalawa. In months of being with him until unti-unti ko rin siyang nakikilala. Lahat ng ayaw at gusto niya. Yung naaayon lamang sa tingin niya mga ginagawa ko. Mabait at maalaga siya. Why are you with them? Tanong niya na makaupo siya sa aking tabi. Ano ba? I just met them earlier. Nakipagkwentuhan lamang ako. Tanong niya na makaupo siya sa aking tabi.
I said in a low voice. Ikaw wala. What if sila meron? Eto na naman siya. Lagi nilang ganyan mag-isip, Daniel. They are just talking to me like nothing more, nothing less. At saka sandali lang naman kami nagkausap dahil dumating ka. I explained. Mahirap kasi siyang paliwanagan kung ganito siyang magtanong. Para naman may ginagawa akong di maganda. Okay, I'm sorry. Alam mo namang ayaw na ayaw kita nakikita nakikipag-usap sa kung kani-kanino, lalo na ngayon na, he said possessively. Na ano? Na liligawan na kita. Aniya sa napakaseryosong boses. Nagulat ako sa kanyang binitawang salita. Ligaw? Is he serious? Huh? Did I heard it right? Kung ano narinig mo, yun na yun. Aniya at inakay ako palabas sa kumpanya. Saan naman niya ako dadalhin? Hey, where are we going? Hindi pa tapos ang trabaho natin. Pagpaprotesta ko kaagad. Remember, I'm your boss? Okay, he is, but of course, I'm thinking of my job. Pero, oras ng trabaho ngayon. Dugtong ko pa sana, kaso pinutol niya agad. Let's go somewhere. Tuluyan na ako nagpatangay sa hila niya hanggang makarating kami sa kanyang kotse. Tahimik ang pinagmamasa ng bawat paligid na dinaraanan namin. Sinulipan ko siya dahil naramdaman kong nakatingin siya sa akin. I saw something glitch in his eyes while he is looking at me. Kakaibang tingin. Mababangga tayo kung sa akin ka titingin. Pinilit kong sabihin yon sa formal at normal na boses para hindi niya mahalata ang kaba ko. Naguhurumintadong puso ko dahil sa tingin niya. Nakakalusaw at kakaiba na hindi ko maintindihan. Bakit ba ako magpapabaya kung nandito ang pinaka-importanting tao sa buhay ko? Gosh, what does he mean by that? Please lang Daniel, kung ano man ang binabalak mo tungkol sa paniligaw sa akin, I am so sorry pero hindi ko yun pahihintulutan. Ani ko at napayo ko. Nagulat ako nang bumagal ang takbo ng kotse hanggang sa tumigil to sa isang tabi. Listen, Kath. Mas lalo niyang tinuon sa akin ang kanyang atensyon. You agree or not, it's my choice, so I will continue pursuing you. Sabi niya sa napakatigas na boses. No, Daniel, hindi mo kasi naiintindihan. Mayaman ka at halos nasa iyo ng lahat, pero tingnan mo ako, nakakapakaliit. Paano mo nasasabing gusto mo nga ako? Maraming iba dyan, yung ka-level mo, yung taong nababagay sa'yo. I cannot understand myself. Bakit ako nasasaktan? Hindi ko makakailan na sa sandaling nakasama ko siya may pagtingin na ako sa'yo. Nasanay na ako sa presence niya. Huwag na huwag mo questionin ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi mo alam ang mga sakripisyo ko. Mahinahon ngunit madiin niyang ani. Pero bakit nga kasi ako? Ano bang nakita at nagustuhan mo sa akin? Tinigil niya ang engine at lumabas ng kotse. Ganon din ang aking ginawa. Lumabas ako at tinabihan siyang naupo sa damuhan. I cannot give you answers today. Tinitigan niya ako ng mabuti. Hindi ko alam pero kakaiba ang tingin ginagawad niya. Kaya ba ayaw mong may lumalapit sa akin dahil may gusto ka sa akin? Those words came out from my mouth. No, it's not just like. I know it myself, it's more than that. I love you, Kath. Mahal kita. Diretso at walang alinlangan niyang tugon na nagpainit sa aking pisngi. Di siya kumurap nang sabihin niya iyon. Nanatili lang siyang nakatitig sa akin. Inaabangan na maging reaksyon ko. Ako naman gulat na gulat pa rin at di makapaniwala sa kanyang revelasyon. He must be kidding me but jokes are not printed on his face. His face is very serious. Kaya't sa ayaw mo man o sa gusto, liligawan pa rin kita at sisiguraduhin kong sa akin lamang ang bagsak mo. Determination is stained in his voice which made me stiffened. Tinotoo nga ni Daniel ang sinabing liligawan niya ako. Kahit na nasa bahay kaming dalawa, kinukulit niya ako. Imbes na siyang ipagluto ko dahil naman ang trabaho ko, siya pang gumagawa nun. Kahit sa trabaho ko sa opisina, nababawasan na rin. Kumuha siya ng lalaking sekretarya para hindi na raw ako mahirapan. Oh my God, I can't believe he is that sweet. He is treating me like his girl. Kahit na niligaw pa lang siya, ramdam mo na ang pagmamahal niya. Mahal, kumain ka na. Here is your breakfast. Katatapos ko lang inumin ang juice na tinimpla ko nang ilapag niya sa hapag ang kanyang inihandang pagkain. Nasanay na ako sa mga ginagawa niya. Thank you. I smiled at him. Grabing pambunga to sa umaga. Ang kanyang gwapong mukha agad ang makikita. You're always welcome, mahal ko. Pinagilan niya ako ng upuan. Umikot naman siya sa isang upuan sa harap ko at naupo siya roon. Magkaharap na kami ngayon. Ganito siya kapag umaga. Watching me to eat, but I'm comfortable with it. Minsan nga sinusubuan ko pa siya. Puntahan natin si Lasagna.
Total nag-leave to ng 1 linggo sa hindi ko malamang dahilan. Pwede namang bisitahin sila na Glenda at Sanya sa karinderya. Pinag-leave niya din kasi ako eh. Of course, mahal. I know you miss them. Isang buwan na huli tayong dumalaw doon, baka magtampo ang dalawa. Matagal-tagal na rin simula nang huli namin bisita doon. Palagi nangangamusta si Sanya sa tawag. Thank you so much, I said sincerely. No, don't thank me. I'm doing this because of you. I love you. Tumambol na naman ang puso ko. Kahit palagi niyang sinasamit ang mga salitang iyon, hindi pa rin talaga ako sanay. I will do everything that makes you happy, mahal. Kahit ano pa yan. I don't know what to say. Masyado siyang sweet sa akin. Sino bang hindi mahuhulog ang loob sa kanya? I smiled at him and continued chewing my food. Uminom ako ng tubig bago tumingin sa kanya. Malapit na. Malapit na kitang sagutin. Dugtong ko sa isip ko. Pero alam kong alam niya kung anong ibig ko sabihin. I'm waiting, mahal ko. Kahit gaano pa katagal. Hindi ko inaasang makakatagpo ako na isang taong katulad niya. I never really expect this. Ang pangarap ko lang noon mamuhay ng simple. Magtrabaho sa karinderya kasama si Naiglan at Sanya. Wala sa isip ko noon ang mga ganitong bagay but everything turns down when I met Daniel. Nabago lahat ng pangarap ko na hindi ko nga ina-expect na makakapagtrabaho ako sa isang sikat na kumpanya. Ligawan pa kaya na isang Daniel? So imposible pero eto't nangyayari. I am not dreaming. I am willing to wait. Hindi kita ifo-force, mahal ko. Malambing na aniya tinawakan ng kamay ko. I love you, mahal. He slowly held my hands and kissed it. Namiss ko kayong dalawa. Mabuti at dumalaw kayo. Nay Glenn said while pouting. Pinaupo niya kami sa mahabang sofa. Saka ay tumabi sa akin. Hay nako, Kat at Daniel, wala nang bukang bibig itong si Nay Glenda kundi kayo. Ba't ang tagal niyo atang dumalaw ngayon? Si Sanya habang naglalapag ng merienda sa table. Pasensya na po, Nay Glenda. Masyadong busy sa trabaho. Pagpapasensya ko. They already know that Daniel is courting me. They're both happy for us. Si Daniel ang nagsabi sa kanila. Ano nang balita? Kayo na ba? Nagtutuksong tanong na Sanya habang palipat-lipat ang tingin sa amin ni Daniel.